Ikaw ay nasa bahagi na ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Ang module na ito ay pinamagatang Mga Angkop na Kilos, Palatandaan ng Wastong Paggamit ng Isip at Kilos Loob. Mula sa Most Essential Learning Competencies, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan at maglingkod at magmahal. Narito naman ang mga tiyak na layunin ng araling ito. Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga angkop na kilos na nagpapakita ng kakayahang maghanap ng katotohanan, maglingkod at magmahal sa isang konkretong sitwasyon. Pangalawa, nabibigyang halaga ang pagsasagawa ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mahanap ang katotohanan, maglingkod at magmahal. At ang huli, nakakapagsagawa ng mga angkop na kilos na nagpapakita ng kakayahang maghanap ng katotohanan, maglingkod at magmahal. Kumusta ka? Ikinagagalak kong muli kang makasama sa iyong pag-aaral sa module na ito. Handa ka na ba? Tayo ngayon ay nasa ik-4 na module na ng ating aralin para sa markahang ito. At bilang panimula, tara, subukin muna natin ang iyong paunang kaalaman sa module na ito. Panuto, tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama o mali. Una, angkop ang isang kilos kung ito ay nagpapamalas ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Ang sagot ay tama. Pangalawa, ang pagtulong at pagiging bukas palad sa mga mahihirap ay hindi naaangkop na kilos na dapat gawin ng isang tao dahil maaari itong mauwi sa pang-aabuso. Sagot ay mali. Hindi mali ang pagtulong sa kapwa lalo pat kung ang layunin ay para sa ikabubuti nito. Pangatlo, ang pagiging kritikal at mapanuri sa mga impormasyong nakakalat sa social media ay mga kilos na nagpapakita ng isang responsableng media consumer. Ang sagot ay tama. Pang-apat, ang isang halal na lider ay may kapangyarihan na magpatupad ng mga batas na hindi naaayon sa kagustuhan ng kanyang nasasakupan, basta ito ay naaayon sa kabutihan. Ang sagot ay tama. Huling katanungan, ang pagbabayanihan at pagdadamayan ay mga kilos na dapat tularan dahil ito ay palatandaan na ang tao ay umiiral na nagmamahal. Tama ang kasagutan. Ilan ang nakuha mong puntos? Huwag mag-alala kung hindi mo nasagot ng tama ang mga katanungan sa pagsusulit na ito. Subalit, inaasahan ko na matapos nating talakayin ang araling ito ay kaya mo na itong sagutan ng tama. Sa bahaging ito ay balikan muna natin ang ilan sa mga highlight ng mga paksang ating natalakay. Panuto, markahan ng star kung ang kilos ay tumutukoy sa kakayahan ng isip at puso naman kung ito ay tumutukoy sa kakayahan ng kilos loob. Subalit, bago ko ibigay ang unang katanungan, ay
nais ko munang magkaroon tayo ng isang munting kasunduan. Sa bawat wastong kasagutan ay nais kong bigyan mo ng isang maigpit na yakap ng pasasalamat ang sino man sa mga kasama mong mahal sa buhay. At isang mahigpit na yakap naman ng paghingi ng paumanhin para sa mga katanungang hindi mo nasagot ng wasto. Inaasahan ko ang pagiging tapat mo sa kasunduan ito. Narito ang unang katanungan. Masumpungan ang katotohanan. Sagot ay Star. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isipan. Pangalawa, makilala ang mabuti sa masama. Sagot ay pusuan na yan. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng kilos loob. Pangatlong katanungan, makuha ang buod o esensya ng isang bagay o kaganapan. Sagot, bituin. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isipan. Pang-apat, maglingkod at magmahal sa kapwa. Ang sagot ay puso. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng kilos loob. Para naman sa panglima at panghuling katanungan, makaunawa at maghusga. Ang sagot ay bituin. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isip. Kumusta ang nakuha mong marka? Perfect score ka ba? Nagawa mo bang tandaan ng ilan sa mga mahalagang konsepto ng nakaraang aralin? Nagawa mo rin ba ang angkop na kilos batay sa ating napagkasunduan? Mahusay kung ito ay naipamalas mo ng mabuti. Sa puntong ito ay atin nang alamin ang ating panibagong aralin sa araw na ito. Papaksain natin ang mga angkop na kilos para tandaan ng wastong paggamit ng isip at kilos loob. Kilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Paano kaya siya nakilala sa mundo? Sinasabing ang tunay na karakter ng isang tao ay higit na nakikilala sa panahon ng pagsubok. Madalas, inilalarawan ang katangian ng pagkatao ng isang individual batay sa kanyang mga nagawang pagkilos. Nangangahulugan ito na ang mga pagkilos na ating ginagawa ang siyang nagbibigay kulay at kahulugan sa ating pagkatao. Siya ay si Mother Teresa ng Calcutta, ang tinaguriang The Living Saint. Ayon sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay paglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Pinatunayan ito ni Mother Teresa sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga may sakit ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mabubuting kilos nito ang naging dahilan kung kaya't siya ay dinakila at naging huwaran ng marami. Katulad ni Mother Teresa, bawat isa sa atin ay may kakayahang maging huwaran at dakila. Ang kalagayang ito ay maaari natin itakda sa pamamagitan ng pagpapamalas ng mga mabubuting gawa. Sa bahaging ito ay ating hihimayin ang mga ipinamalas na angkop na kilos sa pag-iral ng enhanced community quarantine sa ating bansa dahil sa pandemic COVID-19 sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kaugnay na larawan.
ano ang mga angkop na kilos ang kanilang ipinamalas. Suriin ang unang larawan. Anong kilos ang kaniyang ipinamalas? Ang pagkakaroon ng isang mahusay at mabuting lider ay isang biyaya kung maituturing. Inaasahan na ito ang siyang magbibigay direksyon at nangangalaga sa interes ng kaniyang nasasakupan. Ang isang lider ay nararapat na matuwid, matalino, matapang, mapanagutan, at makatarungan. Higit sa lahat, inaasahan na ito ay magpapamalas ng mga kilos ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Siya rin ay inaasahang huwaran sa pagsulong at pagtataguyod ng kabutihang panlahat. Suriin ang pangalawang larawan. Anong kilos naman ang kanilang ipinamalas? Bilang isang tao, pananagutan natin ang isa't isa. Sa gitna ng kahirapang hatid ng pandemya sa ating bansa, ay pinakita natin mga Pilipino ang tunay na diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng pagtutulungan, volunteerismo, pagsasakripisyo, pagmamalasakit, pagiging bukas palad, pagiging positibo, at pagiging matatag sa pagharap sa hamon dulot ng pandemyang COVID-19. Anong kilos naman kaya ang dapat mong maipamalas sa usaping ito? Sa panahon na kung saan ang ating pamumuhay ay napapaligiran ng makabagong teknolohiya, ay higit na naging mabilis at epektibo ang pagpapalaganap ng mga impormasyon. Subalit, kakambal na suliran nito ay ang pagkalat din ng mga fake news na maaaring ilihis tayo sa katotohanan. Kung kaya't, bilang consumer ng media, mahalaga na maging responsable, mapanagutan, at mapanuri tayo sa paggamit nito. Ano ang mga palatandaan ng isang angkop na kilos? Narito ang ilan sa mga katanungan na dapat mong isaalang-alang bago gawin ang isang kilos. Una, ito ba ay naaayon sa likas na batas moral? Pangalawa, ito ba ay tumutugon sa mga pagpapahalagang moral, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa? Pangatlo, ito ba ay tama at mabuti? Pangapat, ito ba ay makatarungan? Panglima, magiging malaya ba ako sa pag-iisip at pagkilos? Pang-anim, magkakagawa ko ba itong panindigan? At ang huli, maipagmamalaki ko ba ito sa lahat? Ngayong nabatid mo na ang mga dapat mong maisaalang-alang sa pagsasagawa ng isang kilos, tandaan na ang iyong mga mabubuting kilos ay palatandaan ng wastong paggamit ng taglay mong isip at kilos loob. Ang mga kilos na ito ang siyang magbibigay ng tunay na kabuluhan sa iyong buhay. Ito rin ang maghahatid sa iyo sa kaganapan ng iyong pagkatao. Angkop ang isang kilos kung ito ay naayon sa una, likas na batas moral. Ito rin ay kakitaan ng katangian ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Bakit mahalagang maipamalas natin ang mga angkop na kilos sa ating buhay? Gamit ang iyong naging karanasan sa panahon ng pandemya, isulat ang mga angkop na kilos na nakatulong sa inyong pamilya.
Tayo ay tinawag upang maglingkod. Ang kakayahan natin na mahanap ang katotohanan at magmahal ay mga kasangkapang nararapat gamitin ng wasto upang tumugon sa tawag na ito. Nararapat na maisabuhay natin ang katotohanan at kabutihan upang tayo ay kumilos at maglingkod ng may pagmamahal. Ang kaganapan ng ating pagpapakatao ay nakasalalay sa ating mga pagpapasya at kilos. Ayon nga kay Mother Teresa, it's not about how much you do, but how much love you put into what you do that counts. Ngayon ay matagumpay mo na natapos ang module na ito. Dahil dyan, binabati kita para sa panibagong kaalaman na iyong natutunan sa araw na ito. Upang higit na mapagtibay ang iyong natutunan, nais kong sagutan mo ang mga kaugnay na gawaing pagsasanay at panapos na pagsusulit sa module na ito. Hanggang sa muli, paalam!